Nagsimula ang episode sa outpost ni Baron Abek malapit sa Marcel. Todo piga ng kanyang kamao ang Baron at sumisigaw sa tuwa nung ibalitang bumagsak na ang lungsod. Sabi ko sa inyo lahat ay sunod sa plano ko. Ang snake beastman naman na si Janina ay umaming akala niya raw ay pabuhat. At walang kwentang brat lang ang Baron na umaasa sa pangalan ng pamilya. Pero may silbi naman pala. Plano ng Baron na i-execute sina Velko at Ayan. Linis o purification sa lahat ng merchants ng Anti-Imperial Union. Matakot ang buong kontinente at sumunod sa Holy Empire. Nag-toast sila ng alak habang bumanat ang Baron ng kahit gaano karaming ginto ang ipunin ng mga negosyante, hindi nila mabibili ang dugo at dangal ng noble. Umalis agad si Mayhem. Ibalita ang good news sa emperador. Pinagbilinan siya ng Baron na sabihing siya ang nag-conquer sa Marcel. Pero pagtalikod ni Mayhem sa madilim na gubat, tumawa ito sa kanyang utak. Gunggong ka, Abek! Mukha mo, hindi ko sasabihin sa emperador na sayo ang credit. Gagawa ako ng sarili kong creative report para sa sarili kong interes. Ayan. Nagbubudola na silang magkakaalyado. Pero napatigil si Mayhem nung makita ang mga nakatayong kabayo sa gubat. Mga kabayo ng mga Elven Knights na namatay. Sumakay siya sa isang magandang puting war horse para mabilis na makarating sa kapital. Pero nung sisipain na niya ang kabayo para tumakbo, biglang huminto ito at ayaw gumalaw. Nagtaka si Mayhem nang biglang growl. Isang nakakapangilabot na ungal ang umalingaw-ngaw sa gubat. Paglingon niya, sumigaw siya sa tindi ng takot nung makita ang dambuhalang anyo ni Karamov, ang Dilvian Wolf na nababalutan ng asul na apoy at nagpapakita ng kanyang matatalas na ngipin. GG na si Mayhem! Na-intercept ng guwardiya ng bida! Samantala, sa basang latian matapos sabihan ni Yoan ang mga elves na magsilayas, humaharang lang sila sa daan. Ang tanging nasabi ng mayabang na si Gustav ay, "O okay, napaamo ang elf, mga akla." Umungal ng napakalakas ang troll. Nag-alangan si Laurent kung papabayaan ba nila si Yoan na mag-isang lumaban. Tiningnan ni Gustav ang kanyang nanginginig na kamay sabay amin sa realidad. Doso-doso ng saksak at hiwa na ang ibinigay natin sa hayop na yan pero hindi man lang umaray. Pero nung tamaan siya ng sibat ni Yoan, napasigaw siya sa sakit. Pabigat lang tayo kapag sumali tayo ngayon. Panoorin na lang natin ang marangal na laban ng human knight na yan. Nagliliwanag ang asul na mga mata ni Yoan habang seryosong nakatitig sa sumusugod na troll. Bit-bit ang tatlong sibat. Pumasok si Yoan sa kanyang attack position. Sa tindi ng kanyang speed, sabay-sabay niyang ibinato ang tatlong sibat diretso sa dibdib ng troll. Nagtaka si Gustav dahil alam niyang hindi naman ito fatal blow sa halimaw. Ano ba ang plano ng lolo niyo? Dito na nagsimula ang purong physical demolition. Tumakbo si Yoan, dumaan sa ilalim ng hampas ng troll. Binitawan ng isang napakalakas na SAPAK diretso sa katawan ng halimaw. Crack! Wasak ang mga buto ng troll sabay ubo ng dambuhalang dugo. Napanganga ang mga elves. Shit! Sinusuntok niya ang troll gamit ang bakanteng kamay, mala Matrix na iniwasan? Ni Yoan ang lahat ng ganti ng halimaw, sabay combo ng sunod-sunod na pambubugbog. Nung ihampas ng troll ang kanyang dambuhalang kamao, hindi na umiwas si Yoan. Sinuntok niya ng tapatan ang kamao ng troll. Sa tindi ng lakas ng bida natin, instant na nadurog at sumabog ang buong braso ng troll. Umungal sa tindi ng agony ang halimaw. Hindi siya binigyan ng oras ni Yoan. Tumalon siya. Sinakmal ang ulo ng troll, sabay tuhod o knee strike sa mukha nito. Sumabog ang dugo mula sa bibig ng troll. Ang dambuhalang katawan nito ay bumuwal at bumagsak sa putik ng latian. Sumigaw si Gustav kay Yoan na tamakbo na. Nakahandusay ang halimaw bago pa mag-instant heal ang mga sugat nito. Pero dead mouse si Yoan. Sumakay ang lolo mo sa ibabaw ng leeg ng troll. Yumuko. Sinakmal ng kanyang dalawang kamay ang ibabang panga o lower jaw ng halimaw. Nagpanic at nagwawala ang troll. Sinubukan pa nitong hawakan si Yoan gamit ang natitirang kamay.
Huli na ang lahat para sa kanya. Gamit ang kanyang pambihirang mala-monster na lakas, RIP. Literal na pinunit, binalatan at tinanggal ni Yoan ang buong ibabang panga ng troll mula sa bungo nito. Isang brutal na fatality ang naganap sa harap ng lumuhong mga mata ni na Gustav at Laurent. Huminga ng malalim si Yoan sabay tapon ng napunit na panga sa maduming tubig ng latian. Tumayo ang ating bida sa ibabaw ng patay na halimaw sabay bitaw ng kaniyang malupit at malamig na luhika. Kapag ginawa ko sa iyo to ng ganito, tingnan ko lang kung paano ka pa magre-regenerate ngayon. Paps, ubos ang healing factor kapag wala ka ng muka. Nagsimula ang episode sa kagubatan kung saan abala si Karamov sa paggabay pabalik ng mga elven horses. Pero ang pinakamatindi, bit-bit niya sa kanyang dambuhalang panga si Mayhem na kulang na lang ay maihi sa pants sa tindi ng takot habang sumisigaw ng saklolo. Samantala, sa gilid ng latian, agaw buhay ang Elven Knight na si Lion. Huling habilin na ang lodi niyo kay Gustav, pero sumingit si Yoan. Kahit nang hihinayang ang ating bida na gamitin ang kanyang rare item, ang Water of Blessing, sa isang NPC, naisip niya magandang investment ito sa mga mayayamang elves. Inipit ni Yoan ang vial sa bibig ni Lion at sinabing inumin mo to para mawala ang sakit. Paps, manahimik ka na lang. Pagkainom ni Leon, bigla itong natigil at pumikit. Akala ni Gustav ay namatay na ang kanyang brother, pero biglang cough. Nagising si Lion na malinaw ang paningin at wala nang kahit anong sugat o sakit. Ipinaliwanag ni Yoan na iyon ang miracle elixir mula kay Sage Sudulga na kayang magbuhay ng kahit sino basta't hindi pa tuluyang patay. Dahil dito, todo yakap si Gustav kay Yoan habang umiiyak sa pasasalamat. Isinigaw niya sa buong hukbo ng Bardock na si Yoan ang pinakamarangal na knight sa buong human race. Idiniklara si Yoan bilang kanyang sworn brother. Ang sino mang umasag kay Yoan ay makakatikim ng wrath ng kanyang dambuhalang espada. Nahiya ng sagad si Yoan sa tindi ng pressure ng papuri, pero sa loob-loob niya. Mga paps, imbis na karangalan baka pwedeng pera na lang ang ibigay nyo? Di ba mahilig kayong mag-flex ng karangyaan? Pera na lang please! Sa kampo naman, binalita ni Goden kay Sudulga na natalo ni Yoan ang troll. Sabi ng mage, natural lang dahil nilagyan niya ng magic ang sulo. Nilinaw ni Goden, hindi po nag-magic si Sir Yoan. Ginamit niya ang kanyang bakanteng kamay para suntukin ang troll at pinunit niya ang panga. Nito nang manumano, nalaglag ang panga at lumuwa ang mata ni Sudulga sa tindi ng shock. Paano ang isang normal na tao ay may kayang pumunit ng panga ng troll gamit ang purong muscle? Malik sa latian, sinusuri ng Holy Knight na si Valion ang katawan ng troll. Manghang-mangha siya dahil nadurog ang buto, ligaments, organs ng halimaw dahil sa mabilis at sunod-sunod na saksak at suntok ni Yoan. Binati niya si Yoan dahil mula ngayon, ang titulo niyang opisyal ay Troll Slayer. Sinabi rin ni Valion na ang balat at dugo ng troll ay mapapakinabangan at maibebenta sa napakataas na halaga sa Katana Trading Company. Doon nagliwanag ang asul na mata ni Yoan. Pera na naman, mga akla. Naalala niya sa past life niya na tinatawag siyang basura. Ngayon ay may una na siyang legit achievement sa mundong ito. Naputol ang moment nang sumulpot si Karamov sa kanyang original beast form, bit-bit pa rin ang sumisigaw na si Mayhem. Akma sanang magkakast ng Holy Fire si Valion dahil akala niya ay monster, pero pinigilan siya ni Yoan. Nagpalusot si Mayhem na isa lang siyang traveler na napadaan. Hindi naniwala si Yoan sa kwentong barbero nito dahil battlefield ang lugar na ito. Sumingit ang bagong sworn brother na si Gustav. Ako na ang kakausap sa kaniya, kapatid. STAB. Biglang itinarak ni Gustav ang kanyang dagger sa kamay ni Mayhem, tagos sa lupa. Sumigaw sa tindi ng agony ang lalaki. Binalaan siya ng elf na puputulin niya ang mga daliri nito isa-isa. Naman nag-break ang mental state ni Mayhem at umaming siya si Lieutenant Brandon Mayhem ng Imperial Army. Nabunyag din niya ang exact location ng command post ni Baron Abek. Na-realize ni Yoan na ito na ang chance para tapusin ang gyera.
Inutusan niya si Gustav na gamitin ang kanyang high-mobility Elven Knights. Magsagawa ng isang surprise attack bago pa makatunog ang Baron. Tuwang-tuwa si Gustav at sumigaw ng, "Harvest time na mga paps!" Paglipas ng ilang oras, parang kidlat na sumagasa ang mga Elven Knights sa base ng Traidor. Massacre kung massacre ang mga Imperial soldiers sa loob ng kampo. Nung makita ng Snake Mage na si Janina na na-wipe out ang kanyang troll at wasak na ang base, sumigaw siya para sa emperador at mabilis na kumaripas ng takbo patago sa jungle. Niligpit ng ahas ang kanyang sarili. Sa huling bahagi ng episode, naglakad sina Yoan at Gustav patungo sa pinakasentrong tent ng base. Ibinunyag ng Elven soldier na bugbog sarado na ang target sa loob. Pagkapasok ni Yoan, nanginginig at napapreno ang utak ng nakataling si Baron Abek. Hala! Nakakita ba ako ng ghost? Paanong buhay ka pa? Tinitigan siya ni Yoan mula sa itaas. Nang may napakatulis at nagliliwanag na asul na mga mata. Bitaw ng kanyang pinakamalamig na linya. Narito ako para hatulan ka. Baron, humanda ka na sa hustisya ng kamao ng Troll Slayer! Nagsimula ang episode sa matinding abala sa outpost ni Yuan pagkatapos ng laban. Formal nang nagpaalam ang mga Agante Holy Knights ng Saint Galanto Monastery matapos ubusin ang mga bandits. Todo wave at salamat naman si Yuan sa kanilang serbisyo bago sila magmarch sa palayo. Matapos iyon, nagumpisa na silang bumalik sa lungsod ng Marcel kasama ang mga Elven Knights. Bit-bit ang nakagapos at huling-huli na si Baron Abek. Habang naglalakad, seryosong nakatitig si Abek sa likod ni Yoan. Nanginginig ang utak sa tindi ng pagtataka. Paano nabubuhay ang bastardong to? Nilagyan ko ng sikat at nakamamatay na lason na Nico's Tears ang alak niya . Sana pala binuos ko na ang buong vial imbes na kalahati lang. Bad trip? Dinang Baron sa mga Elven Knights na panay ang sunod kay Yoan. Naalala niya kasi nung huli siyang bugbugin ng mga ito. Si Lian hinampas siya ng upuan habang sumisigaw ng, "Ano? Nilason mo si Sir Yoan, traidor na basura! Mamatay ka na!" At si Laurent naman, sinisipa siya sabay sigaw ng, "Didililit ka na namin sa mundong to." Noong lingunin sila ni Abek, sinigawan siya ni Lion. "Anong tinitingin-tingin mo dyan, insekto?" At hirit naman ni Laurent, "Gusto mo na bang mamatay?" Dito ipinakita ang isang napakalaking flashback ilang buwan na ang nakararaan sa Gozen Castle sa 8th Territory. Ang mismong pamilya ni Yoan. May nagbato ng baso sa ulo ni Baron Abek. Deadma ang gunggong at bumati kay Lord Jessen. Galit na tinanong ni Jessen kung dala ba nito ang perang utang sa kanya para sa gyera. Nung buksan ni Jessen ang scroll na ibinigay ni Abek, plot twist? Isang blankong papel lang ang nakasulat. Nagwala si Jessen. "Ano tong basurang to?" "Bakit mo ako binibigyan ng blankong papel?" sabi ni Abek. Kailangan daw ng emperador ang tulong niya at kailangan lang is-stamp ang 8s. Family seal sa blankong dokumento bilang simbolo ng loyalty kapalit ng titulong Count. Minaliit siya ni Jessen dahil galing si Abek sa bagsak na pamilyang Oria, pero ang taas pa rin ng pride. Galit na galit si Jessen dahil sa nakaraang mga gyera. Ginamit lang siya ni Abek at kinurakot ang lahat ng rewards na sa kaniya habang itinapon siya sa bulok na sulok ng hilaga. Binalaan niya si Abek na kapag nagnakaw ito ng credit ulit, puputulin niya ang dila nito at ipakakain sa aso. Pero sa tindi ng pressure, itinatak pa rin ni Jessen ang seal sa blankong papel bago ito ibinato sa mukha ng Baron. Nakangisi si Abek dahil nakuha niya ang kailangan niya. Ginamit ni Abek ang blankong papel na may selyo. I-forge o palsipikahin ang isang liham ng rebelyon o treason laban sa emperador. I-frame up ang mga pamilya sa hilaga. Noong suriin ito ng maalamat na si Captain Karamov, natawa ito sa tindi ng karumihan ng utak ni Abek. "Napakagaling mong gumawa ng mga kasuklam-suklam na plano, Baron. Akalain mong ganyang kadumi ang utak ng galing sa marangal na pamilya ng Oria." Napraning si Abek at sinabihan si Karamov na huwag magmalinis. Mas marami itong pinatay na babae at bata nung gyera sa hilaga. Sigaw na,
Asong tagahanting ka lang ng emperador! Squish! Biglang sinakmal ni Karamov ang leeg ni Abek at binuhat ito sa ere. Matalim ang mga mata ng general. Ako ang espada ng emperador at sumusunod lang sa sagradong utos. Ang karangalan ng emperador ay mas mabigat kaysa sa lahat ng buhay sa kontinente. Ang basurang katulad mong nabubuhay sa maruming laro ay walang karapatang magsalita sa akin. Ibinalibag niya sa sahig ang umubong si Abek, sabay banta na kapag inulit nito ang pambabastos. Kukunin niya ang mga ugat nito at gagawing inuman ang kanyang dugo. Balik sa kasalukuyan, nagigitlit ang mga ngipin ni Abek sa galit. Sinisisi si Karamov sa kanyang sitwasyon. Yung tangang aso na yon na puro espada ng emperador ang alam. Hindi man lang napatay ang isang human knight na galing lang sa probinsya. Biglang napangiti ang Baron dahil alam niyang siya pa rin ang huling tatawa. Biglang may sumugod na sundalo kay Yoan na hingal. Emergency, Sir Yoan! Ang lungsod ng Marcel ay opisyal ng sinakop at nakuha ng mga traidor na mercenaries. Boom! Napapreno ang utak at nanigas sa tindi ng shock sina Captain Kumul, Goden at Sudulga. Halos mahintakutan ang mga Elven Knights dahil nabasag at napasok ang kanilang likuran. Si Yoan deadmouse at walang kahit anong gulat sa mukha. Humalakhak ng napakalakas si Baron Abek. Hahaha! Mga gonggong. Akala nyo ba lahat ay sunod sa plano nyo? Nanalo nga kayo sa laban dito pero talo naman kayo sa buong giyera. Bagay lang sa'yo yan, Yoan. Si Sudulga naman ay napatingin sa pader ng lungsod at nagtaka kung bakit hindi ito ipinakita ng Diyosa ng Eifel River. Nalulumong sinabihan ni Gustav si Yoan. Masyadong delikado kung papasok pa tayo sa loob, kapatid. Mas mabuti kung iwanan at iabandon na natin ang lungsod ng Marcel. Ngunit humarap si Yoan nang may napakalawak at permanenteng confident na ngiti sa kanyang labi. Bitaw ng kanyang pinakamabangis na desisyon. Masyado pang maaga para sumuko, Paps. Mag-advance tayo at sasalubungin natin ang sitwasyong yan ng harapan gamit ang ating mga kamao. Walang makakapigil sa Troll Slayer kapag pera at survival ang nakataya. Nagsimula ang episode kay Baron Abek na talagang wala pa ring preno ang kayabangan. Binigyan niya pa ng middle finger si Yoan habang iniisip na ang susunod na madudurog ay ang ulo ng ating bida. Kampante ang traidor na Baron na nakuha na ni Captain Brattle si Governor Velko. Oras na pumasok sila sa Marcel, ang unang-una niyang hihilingin ay ang katawan ni Yoan. Plano niyang putulan ito ng mga litid at iparada sa buong imperyo. Upikita rin ang incompetence ng namayapang si Captain Karamov. Ang mas malupit, plano ng Baron na bago bitayin si Yoan ay ibubulong niya sa tenga nito ang pinakamasakit na katotohanan na siya ang pumatay sa tatay ni Yoan. Paiwas na lumapit ang buong grupo sa dambuhalang gate ng Marcel. Habang dahan-dahang tumataas ang mabigat na pader, bumungad sa kanila ang siluwet ng isang lalaki. Todo nisi si Abek at sumigaw, "Ha ha 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 ha!" Panalo ako. Brattle, dalhin mo sa akin ang knight na yan. Pero paghawi ng usok, plot twist, ang tadhana. Napapreno ang utak, lumuwa ang mata, at naging pure shock ang mukha ng Baron. Ang nakatayo doon ay hindi ang mga rebelde, kundi sina Governor Velko Tranian, Goran at Kay. Huli ka, Balbon! Nagtaka rin ang mga Elven Knights kung bakit payapa ang lungsod. Sumulong si Governor Velko at nag-alok ng isang napakalalim na bow kay Yoan para magpasalamat. Bilang gobernador ng Marcel, kinikilala ko ang iyong tindi at binabati kita sa ligtas mong pagbabalik. Sir Yoan, ngumiti naman ang ating bida at sinabing mabuti at okay ang governor. Sinabi ni Velko na ang tagumpay na ito ay dahil sa diskarte ng mga mercenaries. Tumatawa naman sina Goran at Kay, sabay sabing sumunod lang sila sa master plan ni Yoan. Dito ipinakita ang flashback noong gabi bago sila umalis para sa misyon. Sinabi ni Yoan kina Goran at Kay na may hiwalay siyang request. Dahil alam ni Abek ang defense system ng lungsod. Tiyak na lalaktawan nito ang main force para pasukin at ikupdita si Governor Velko sa loob. Kaya naman ang naging liham at lihim na utos ni Yoan sa
Kaniyang mga tapat na mercenaries ay manatili sa Marcel. Protektahan ang governor laban sa sorpresa ng Oak Tree Mercenaries. Balik sa kasalukuyan, minaliit lang ni Kay ang mga tauhan ni Brattle. Umasa lang daw ang mga ito sa surprise attack pero walang ibubuga sa tapatan. Nag-thumbs up si Yoan, sabay sigaw ng fantastic job. Sabi ko na nga ba, malupit kayong asahan mga paps. Nagulat pa ang mga mercenaries. Ang salitang ginamit ni Yoan ay itinuturing palang mura o swear word sa mundong to. Napasorry ang lolo nyo. Kinaladkad na ng mga city guards ang nagwawalang si Baron Abeck. Desperadong isinisigaw ang pangalan ni Brattle. Sa itaas ng pader ng lungsod, itinapon at winasak ang banner ng imperyo habang pinatunog ang victory bell. Isinigaw ng guwardya na tagumpay ang misyon ng Second Subjugation Force. Nagsaya ang buong mamamayan ng Marcel. Ang mga anino ng mga traidor, bandits, ng troll na akmang lalamon sa lungsod ay nawasak dahil sa tindi ng talino ng ating bida. Mula sa araw na ito, binigyan si Yoan ng isang maalamat at opisyal na titulo ng buong kontinente. The Troll Slayer of Marcel. Yoan, Ace! Nagsimula ng mag-alay ng kanta ang mga tao tungkol sa kanyang kamao na parang warhammer at tapang na parang apoy. Habang nagdiriwang ang lahat, nakatayo sa tulay sina Goran at Kay na nakamasid sa kapayapaan. Nag-decide silang umalis na nang walang paalam dahil sabi ni Goran, ang mga mercenaries na katulad natin, kapag tumambay pa rito para lang batiin, pampasikip lang sa daan. Tsaka kapag payapa ang lugar, walang trabaho at walang pera. Oras na para maghanap ng bagong gig para sa ekonomiya. Tunay na mga grinders, di ba? Sa huling bahagi ng episode, nakaupo si Yoan sa pribadong opisina kasama si Ayan. Matapos abutan ng tsaa, inilabas na ng pusa ang pinakahihintay ng ating bida. Ang official financial report at Spoils of War Division. Uminom ng tsaa si Yoan habang iniisip na baka maliit lang ang makuha niya dahil marami silang naghati. Ngunit nung basahin ni Ayan ang mga numero, unti-unting lumindol ang mundo ni Yoan. Subjugation Mission Reward, 40 silver coins. Indemnity, kompensasyon mula sa Oak Tree Mercenaries, 30 silver at 130 copper. At ang pinakamalupit, ang monster spoils mula sa pinunit na troll. Ang balat o hide ay naibenta sa halagang 10 gold coins at 60 silver. Ang dugo, litid at special cuts ng karne ng troll ay humataw sa halagang 25 gold coins at 100 silver. Pshh! Naibuga na naman ni Yoan ang tiyaan niya sa tindi ng shock. Anak ng 7 pusa naman oh. Tinanong niya kung magkano ang total. Ang sagot ni Ayan, ang kabuuang halaga na para sa'yo, Sir Yoan, ay 35 gold coins, 230 silver at 130 copper. Pinilit ni Yoan na i-maintain ang kanyang seryoso at marangal na mukha sa tapat ni Ayan. Sa loob ng kanyang utak, literal na nagwawala, nagpapakasasa. Humahalakhak ng napakalakas ang lolo nyo sa tindi ng walang katapusang joy at saya. Sa wakas, matapos ang napakahabang panahon ng gutom, pagdurusa at pambubudol, si Yoan ay nakakuha ng isang dambuhala at napakalaking kayamanan mula sa digmaan. Magagawa na kaya niyang wakasan ang kanyang buhay palaboy at mamuhay ng mamarangya bilang isang only honey-rich merchant sa Marcel ngayong mayaman na siya? Nagsimula ang episode sa ilalim ng maliwanag na buwan, saan punong-puno ng tawanan at kalatugan ng mga wooden mugs ang buong silid. Todo sigaw ang elven captain na si Gustav. Nilalagyan ng pulang alak ang baso ng kanyang sworn brother na si Yoan. Hala, kapatid! Matutulog ka na agad? Huwag ganyan, gabi ng tagumpay natin to. Mag-enjoy ka muna. Medyo namumula na rin si Yoan sa tindi ng alkohol. Sa loob niya, 1 linggo na ang nakalipas simula nung matapos ang giyera at medyo nasasanay na siya sa ganitong payapang buhay. Ang kaso nga lang, ang weirdong si Gustav ay parang linta na nakadikit sa kanyang tabi araw-araw. Tumayo pa si Gustav sa ibabaw ng mesa para mag-toast. Sa Troll Slayer na si Yoan, kay Lady Valiant,
at kay Sage Sudulga. Todo hiyawan ang buong bar. Maya-maya, pinalibutan na si Gustav ng mga magagandang noble women. Dito na naman gumana ang maximum fact distortion o tindi ng bida-bida ng elf. Ikinuwento niya na muntik na raw siyang mapatay ng troll na may brasong kasing laki ng puno. Hindi raw siya natakot para sa karangalan. Tapos bigla raw sumulpot si Yoan at pinagpunit ang halimaw. At ang pinaka nakakatawang imbento ni Gustav sa mga babae nung mapatay daw ni Yoan ang troll. Ang sinabi raw ng bida natin ay, "Sino ngayon ang troll slayer, ha?" Grabe ang script mo, Paps. Nag-heart eyes at napablush naman ang mga kababaihan. Si Yoan na nasa gilid ay tahimik na kumakain at napasabi na lang kay Sudulga. Anong pinagsasabi ng gunggong na yan? Seryosong tinitigan ni Sudulga si Yoan. Sabi ng sage, ang ginawa ni Yoan ay yayanig sa buong imperyo. Tinanong niya kung anong habol ng bida, ginto, karangalan o kapangyarihan. Ang sagot ni Yoan, gusto niya lang talaga ng tahimik na buhay sa Marcel. Napabuntong hininga ang matanda, ang nakapatay ng troll gamit ang bakanting kamay. Tahimik na buhay ang habol? Pinaalalahanan siya ni Yoan na muntik na nga siyang mamatay doon. Sinigawan naman siya ng sage na brat dahil ginamit lang nito ang kanyang elixir. Iligtas si Leon, gayong napakahalaga nun. Palusot ni Yoan sa labas, hindi niya kayang talikuran ang taong namamatay sa harap niya. Pero sa loob ng utak niya, kapag iniligtas ko ang mga elves na yan, magiging good shot ako kay Governor Velko. Only bonus points para sa proteksyon ko! Ikinumpirma ni Sudulga na ibabalik niya ang nagamit na elixir ni Yoan. Pinapapunta niya ito sa kanyang kwarto mamaya. Pero bago umalis si Yoan, itinuro ng sage ang kabilang sulok. Teka, hindi mo ba ililigtas si Manager Ayan? Paglingon ni Yoan. Mga lasing na Elven Knights, binaguguluhan ang pusa nating si Ayan. Sabi ng mga elves, flexible naman daw ang mga pusa. Gusto nilang makita ang dancing skills ng maliit na kitty. Sobrang uncomfortable at naaasar na si Ayan dahil hindi siya marunong sumayaw. Bulong ni Yoan sa sarili niya. Kahit pala elves kapag nalasing. Nagiging aso rin ang ugali para isalba si Ayan. Lumapit si Yoan ng may warm smile. Mga paps, mang-ari ko bang isayaw si Lady Ayan? Okay lang ba? Todo cheer naman ang mga lasing na elves at ipinaubaya si Ayan sa kaniya. Habang nagsasayaw, bumulong si Yoan kay Ayan na sundan lang ang ritmo at kapag natapos ang kanta, pwede na itong tumakas ng natural. Ngunit plot twist! Napablush ng sagad si Ayan, tumitig sa mga mata ni Yoan at bumulong. Ayokong matapos to sa isang kanta lang. Gusto kong isayaw mo ako ng totohanan. May paromantic tension na nagaganap mga akla. Naisip na lang ni Yoan kung gaano patatagal ang ganitong kapayapaan habang sinasabayan ang ritmo. Kinabukasan, nagising si Yoan sa isang malaking kama na blurry ang paningin dahil sa tindi ng hangover. Hindi na niya maalala kung gaano karami ang nainom niya kagabi. Pag-unat niya ng kanyang muscular arms, may nahawakan siyang balahibo, isang fur ball. Nagtaka siya kung ano to. Pagtingin niya sa side table, nakalagay doon ang isang bottle ng pulang likido at isang sulat mula kay Sudulga. Nakasulat sa note, narito ang 1,000 taong sikreto ng Eiffel River. Gamitin mo ng tama. Dahil mukhang busy ka sa iyong intense moment kagabi, iniwan ko na lang to rito. Welcome ka palagi sa river para sa laro ng mga Diyos. Nagtaka si Yoan kung anong intense moment ang pinagsasabi ng matanda. Biglang nag-flash ang kanyang memorya kagabi. Naalala niya na sa tindi ng kalasingan niya. Kumuha siya ng cat toy na may tali at ginamit ito. Paglaruin at patalun-talunin si Manager Ayan na parang tunay na kuting buong gabi. Anak ng 7 pusa, sobrang nakakahiya. Na-scam ang alak ang dignidad ni Yoan. Sa tindi ng sakit ng ulo dahil sa kahihiyan at hangover, binuksan ni Yoan ang maalamat na 1,000 taong sikreto ng Eiffel River at ininom niya ito. Talagang hangover cure. Ginamit ang ultimate miracle potion para lang sa sakit ng ulo. Grabe ka talaga, Paps!
Instant namang nawala ang hangover niya dahil sa tindi ng gamot. Ngunit naputol ang kanyang katahimikan nang makarinig siya ng isang dambuhalang pagsabog sa labas. Patakbong lumapit si Joan sa bintana at doon tuluyang naglaho ang kanyang chill na muka. Mula sa kalangitan ng lungsod, nagliliwanag ang isang dambuhalang raging inferno o nagwawalang sunog. Naglalakihang itim na usok ang pumailan lang sa itaas ng Marcel. Nagsisigawan at nagkakagulo ang mga mamamayan sa kalsada. Napapreno ang utak ni Joan sa tindi ng shock. Ano to? Nasusunog ba ang buong lungsod ng Marcel? At sa gitna ng nag-aapoy at gumuguhong mga gusali? Nakatayo si Governor Velko Tranian na may napakaseryoso, matalim at determinadong muka. Dumating na ang totoong kalbaryo ng Season 3. Nagsimula ang episode sa gitna ng nagkakatipong dambuhalang crowd sa Marcel, saan nakatitig si Joan sa mga lumilipad na abo sa ere. Sa itaas, laking gulat niya nang makita ang pamilyar na nakakulong sa isang mabigat na metal cage na nakabitin sa ere. Si Baron Abek kasama ang iba pang mga traidor. May naaamoy si Joan na madilim na likido sa sahig ng hawla. Langis. Umakyat si Governor Velko sa isang mataas na kahoy na entablado nang may seryosong mukha. Humingi siya ng paumanhin sa mga mamamayan dahil sa kaniyang kapabayaan, kaya nagkaroon ng kaguluhan. Isiniwalat niya na ang mga nobles na ito sa utos ng emperador ay nagtaksil para agawin ang ari-arian at kaligtasan ng lungsod. Hindi natin ito papayagan. Magpapadala ako ng formal protest sa emperador, banta ng governor. Nagbigay siya ng huling 3-day deadline para lumayas ang mga natitira pang traidor sa lungsod. Hindi! Matutulad sila sa mga nasa hawla. Nagliliwanag ang pulang mata ng governor habang sinindihan ng isang sulo at ibinato ito diretso sa mga hawla. Boom! Agad na nagliyab ang langis at nilamon ng dambuhalang inferno ang cage ni Baron Abek. Sa kanyang huling segundo, habang unti-unting nagiging abo ang kanyang katawan at ambisyon, naalaala ni Abek ang kanyang ina na nakangiti at tinatawag siyang Little Angel. Naisip niya na kung pwede lang ibalik ang oras, baka naging iba ang buhay niya. Pero huli na ang lahat. Reduced to ash ang lodi niyo! Nagbabala ang governor na sa Marcel, ang utang na loob at galit ay palaging binabayaran ng may interes. Matapos ang sunog, ipinatawag si Joan sa opisina ng governor. Naglabas si Velko ng isang bote ng top shelf whiskey para sa kanilang seryosong pag-uusap. Kahit walang magandang memorya si Joan sa alak, uminom pa rin siya para sa etiquette. Biglang binitawan ng governor ang kanyang tunay na motibo. Gusto niyang maging frontline o pinuno si Joan sa darating na malaking digmaan laban sa emperador. Pinuri niya ang talino, lakas at karisma ni Joan bilang isang commander. Todo tanggi ang bida natin. Naku Babs, pasensya na! Mas gusto ko ang simple at stable na buhay kaysa makipaggiyera sa emperador, pero nagwala ang governor. Huwag mo akong gaguhin, Joan! Nawasak na ang balanse ng kontinente dahil sa ambisyon ng emperador. Tandaan mo ang massacre sa teritoryo mo sa House 8. Hanggat buhay ang emperador. Walang kapayapaang iiral. Ibinagsak ng governor ang kanyang baso sa mesa nang may nagliliyab na mata. Hindi ako pwedeng maging emperador. Pero may kapangyarihan akong gumawa ng isa gamit ang sarili kong mga kamay. Sumama ka sa akin, Joan, at gagawin kitang emperador. Grabe ang promotion! Mula sa guard, naging emperador agad. Pero namutla at natulala lang ang ating bida. Lumipat ang eksena sa paglubog ng araw sa labas ng pader ng lungsod. Nag-impake na si Joan ng supplies para sa 2 weeks na paglalakbay. Ipinakita rin niya ang kanyang bagong custom high-quality armor na nagkakahalaga ng total na 11 gold coins. Spalder para sa 3.5 gold, bracer para sa 3.5 gold, breastplate para sa 1 gold, at gauntlet para sa 3 gold. Umiiyak ang puso ng ating mukhang perang bida sa tindi ng gastos. Ang 11 gold ay presyo na ng isang warhorse, pero seryoso ang kanyang security. Lumapit si Godin at sinabing handa na silang umalis. Nagbow si Governor Velko sa daan bilang paggalang.
Tumango naman si Yoan bago tuluyang lumabas ng gate ng Marcel. Nagtataka si Godin kung bakit may dala silang mga tropa at kung papunta ba sila sa giyera. Doon naalala ni Yoan ang sagot niya sa governor nung alukin siyang maging emperador. Ang sagot ng lolo nyo, I'm out. Ayoko, nagulat ang governor dahil dambuhalang yaman at glory ang tinanggihan niya. Na-realize ni Yoan na bagamat pera ang kailangan para mabuhay, hindi niya kayang mabuhay para lang sa pera na katulad ng maruming paraan ng governor. Binalaan siya ni Velko na ang mundo ay nasa gilid na ng bangin at kahit saan siya magtago. Hindi niya maiiwasan ang malaking giyera sa hinaharap. Balik sa kasalukuyan, ngumiti si Yoan kay Godin. Lumulubog ang araw at sinabing ang destinasyon nila ay isang lugar na puno ng romance at adventure kahit sinira ng governor ang pangarap niyang mag-settle down sa Marcel. Nag-decide si Yoan na sumulong pa rin sa kanyang sariling diskarte at desisyon. Sa huling segundo ng episode, lumipat ang eksena sa Bosan Castle sa teritoryo ni Count Charpen. Isang lalaki ang nakangisi habang hawak ang balita tungkol sa Troll Slayer ng Marcel na si Yoan. Troll Slayer, ha? Tingnan natin kung totoong malakas ka o sadyang mayabang ka lang na bata. Malalaman ko kapag nakita ko na ang mukha mo. Ipinakilala ang bagong dambuhalang boss ng ARC, si Count Jarpen. Eto na naman ang bagong gig para sa ekonomiya ng ating bida. Nagsimula ang episode 5 araw matapos iwanan ni Yoan ang Marcel. Duguan, ay hindi, pawisang pawis, tadtad ng alikabok at nilalapitan na ng mga insekto ang lolo nyo. Habang kumakain siya ng rasyon, napabili siya sa tindi ng tigas ng tinapay. Grabe, ang tigas nito. Pwede nang gawing pamukpok o sandata sa giyera? Ang mas hindi masikmura ng ating bida ay ang tindi ng amoy forball. Ang hit ng kanyang dalawang bagong beast girl na kasama. Dito ipinakita ang flashback isang araw bago siya umalis ng Marcel. Inintroduce sa kanya ni Ayan ang bagong mercenary unit ng Katana Trading Company. Ang sumalubong sa kanya, mga brutish at nagwawalang beastmen. Ipinakilala ang squad leaders na sina Dyke at Shuka. Nung malaman ng dalawa na ang bagong amo nila ay ang maalamat na Troll Slayer ng Marcel, napaisip sila kung may kakaibang taste ba ang bida natin. Kaya naman itong pumatay ng troll ng mag-isa. Bago umalis si Yoan, binigyan siya ni Ayan ng isang napakagandang Troll Slayer emblem necklace bilang representative ng kumpanya. Abot ng isang misteryosong sulat na dumating para sa kaniya. Balik sa kasalukuyan, tinanong ni Godin kung ano ang sulat na iyon. Pagkakita ni Godin sa papel, todo sigaw ang alipin sa tindi ng gulat dahil galing ito kay Count Jarpen. Ipinaliwanag ni Godin na si Count Jarpen ay napakasikat sa Timog dahil nakapatay din ito ng troll noon. Siya lang ang may kapangyarihang maggawad ng knighthood o pagkakabalyero sa buong rehiyon. Doon na naman nag-blush at nagningning ang utak ng ating mukhang perang bida. Aha! Knighthood pala. Kapag naging legit na knight ako ng Count, dambuhalang promotion, anli proteksyon laban sa emperador. Siyempre, tambak na naman na gintong barya ang makukuha ko para sa ekonomiya. Naputol ang kanyang pangarap nang huminto si Dyke. May naumoy siyang matinding lansa at amoy ng dugo sa unahan. May checkpoint. Ang mga gwardya sa checkpoint ay mga nagpaplanong mang-hold up at pumatay ng mga napapadaang biyahero. Noong lumapit si Yoan at nagpakilala bilang si Yoan ng pamilya Ace na bisita ni Count Jarpen. Hiningan siya ng mga peke at korap na guards ng suhol o regalo para makaraan. Dahil prangkang tumanggi si Yoan at ginalit ang leader, naglabasan ang mga nakatagong crossbowmen sa bushes. Pinanlalaan sila ni Yoan. Kung dumanak ang dugo, hindi ko kayo pipigilan. Pero para sa kaligtasan ng mga tauhan mo, umiwas kayo sa massacre. Tinawanan lang siya ng mga guards at nag-utos na mag-fire. Dito na nagsimula ang 30-minute demolition ng kanyang hukbo. Sumigaw si Yoan, Karamov, ubusin yan! Boom! Lumabas si Karamov sa kanyang dambuhalang divine wolf form. At parang kidlat na nilamon at pinagwawasak ang mga guards. Sumugod din si Dyke gamit ang kanyang dambuhalang Morning Star. At pinalasapak sa mukha ng guard. Si Shuka naman ay gumalaw sa tindi ng mala-flash na bilis.
Isang iglap lang, tinigpas ang buong leeg ng mga kaaway. Ubos kung ubos ang mga corrupt guards sa loob lang ng maikling panahon. Naalala ni Yoan nung nakaraan nung hinahabol siya ng mga Wolves of Akite. Kung saan hirap na hirap siyang makalusot sa mga blockades ng mag-isa. Pero ngayon, isang utos niya lang, instant na nalinis ang daan. Pagkapasok nila sa kampo, tumambad sa kanila ang mga patay na katawan ng mga inosenteng civilians na pinagnakawan ng mga guards. Nakita ni Yoan ang isang duguan at umiiyak na survivor at seryosong nag-interrogate. Umamin ng lalaki sa tindi ng takot. Mga deserters o takas na sundalo po kami. Inatake po namin ang Bosan Castle ni Count Jarpen pero nabigo kami kaya tumakas kami rito. Napapreno ang utak at lumuwa ang mata ni Yoan sa tindi ng shock. Ano? Inatake ang kastilyo ng Count? Binitawan ng lalaki ang pinakamalupit na balita sa dulo. Hindi nyo ba alam? Si Count Jarpen ay kasalukuyang nasa gitna ng isang matinding giyera. Ngayon, wala na naman ang anlihani at tahimik na buhay ni lolo nyo. Sabog ang pangarap! Nagsimula ang episode kay Yoan na nanlulumo matapos malaman mula sa duguang deserter na ang kanyang target na patron na si Count Jarpen ay kasalukuyang nasa gitna ng isang full-scale war. Sinigawan niya ang sundalo para alamin kung sino ang kaaway. Bago tuluyang malagutan ng hininga ang lalaki. Ngubo ito ng dugo, sabay sabing deserters sila mula sa hukbo ng Abner family. Ayon sa bangkay, pinalibutan ng dambuhalang tropa ng Abner ang kastilyo. Dahil sa tindi ng kabobohan at kapalpakan ng kanilang commander, bumagsak ang moral ng mga sundalo na walan sila ng rasyon. Marami ang nag-desert para lang mang-hold up at pumatay para mabuhay. Pagkatapos nun, tuluyan ng naging limp ang kamay ng sundalo at namatay. Pagsapit ng gabi sa tapat ng bonfire, nag-uusap sina Yoan at Goden. Tanong ng bata, paano sila makakatunog kay Count Jarpen? Gayong kailangan nilang tumawid sa isang active battlefield? Na-realize ni Yoan na kung sasali siya sa gyera at gagawa ng dambuhalang feats bilang troll slayer. Automatic na may knighthood at malaking pera siyang makukuha. Pero paano siya papasok sa Jaren Castle kung nakaharang ang hukbo ng Abner? Naalala niya ang sumpa sa kaniya ni Governor Velko. Kahit saan ka magtago, hindi mo maiiwasan ang kalbaryo ng giyera. Naputol ang kaniyang pagmumuni-muni nang i-report ni Dyke na may dambuhalang linya ng mga wagons ang paparating. Isang peddler caravan. Biglang umilaw ang bumbilya sa utak ni Yoan, gaya ng ginawa niya kay Eldens noon. Sasabay siya sa caravan na to para makalusot sa blockade ng Abner Army nang walang kahirap-hirap. Noong lumapit si Yoan, pinagdudahan siya ng guard. Wala siyang dalang family crest o banner kahit nagpapakilalang noble. Cold sweat na naman ang lolo niyo. Akma na silang magsasapukan ni Dyke nang biglang sumingit ang isang matabang merchant na nagngangalang Doris mula sa Argon Merchant Company. Sinigawan ni Doris ang kanyang mga tauhan nung makita ang The Troll Slayer emblem sa leeg ni Yoan na ibinigay ni Ayan. Todo bao ang mataba at nag-imbita pa ng isang dambuhalang banquet para humingi ng paumanhin. Sa loob ng marangyang tent, napanganga si Yoan. Ang tawag ni Doris sa tambak na karne at alak na to ay simple meal lang. Habang kumakain, sinisigurado ni Yoan na walang lason ang pagkain. Kampante siya dahil may baon siyang water of blessing just in case. Tinatanong na siya ni Doris kung totoo bang pinunit niya ang panga ng troll gamit ang bakanting kamay. Bilang plot twist. Pumasok sa tent ang kanyang dating mercenary ally na si Kay na mukhang lasing na lasing. Gulat na gulat si Yoan na makita si Kay. Nagpanggap na senglot ang mercenary at sinabing ang bagong amo niyang si Master Doris ay isang napakarangal na tao. Mas marangal pa kaysa kay Sir Gamson. Nagtaka si Doris sa pangalan. Kinumpirma ni Yoan na magkasama silang lumaban noon. Bumanat pa si Kay habang nakatitig sa mata ni Yoan. Tiyak na aalagaan ka ng mabuti ni Master Doris, Sir Yoan. Mas higit pa sa ginawa sa kaniya ni Gamson. Doon agad nag-sink in sa utak ni Yoan.
Isang coded warning ito ng kataksilan. Naalala ni Yoan na si Gamson ay ang traidor na nagnakaw sa kaniya at pinugutan mismo ni Kay sa harap ng village. Ibig sabihin, si Doris ay isang backstabbing na traidor na may masamang plano kay Yoan. Para sumakay sa laro, ngumiti si Yoan at binigyan si Kay ng 2 gintong barya bilang tip sabay sabing, "Napakalupit ng loyalty mo sa employer mo, Paps. Dapat kang tularan. Laking gulat ni Kay sa tindi ng yaman ng bida natin ngayon." Pagkalabas ni Kay sa tent, instant na nawala ang kanyang pagiging lasing sabay tapon ng baso ng may seryosong mukha. Nagawa niya ang kanyang misyon na babalaan si Yoan. Balik sa loob ng tent, tuwang-tuwa si Doris dahil akala niya ay pinupuri siya ni Yoan. Lumapit si Yoan, ipinatong ang kanyang dambuhalang kamay sa balikat ng merchant. Biglang naglaho ang kanyang warm smile. Matalim at nagliliwanag ang kanyang asul na mga mata habang ibinaba ang baso. Humilig si Yoan diretso sa tenga ng nanginginig na merchant sabay bitaw ng kanyang pinakamalamig at nakakapangilabot na katotohanan. "Alam mo ba, Master Doris, ang sinasabi ni Kay na si Gamson? Siya ay isang traidor, manoloko, isang napakalaking anak ng pak na binitay dahil sa kanyang kataksilan." Nabulilyaso ang plano ng matabang merchant. Noong ma-realize ni Doris na bistong-bisto na ang kanyang masamang balak, nagpanik ito at sumigaw para tawagin ang kaniyang mga guwardya. Pero bago pa makahuma ang lahat, squish! Sinakmal agad ni Yoan ang leeg ng mataba at buong puwersang pinigilan ang kanyang hininga. Nagpanik at nagsisigawan sa takot ang mga babaeng sumasayaw sa loob. Naramdaman ng 1st Division Commander ng mga bodyguards ang gulo kaya bigla itong pumasok sa tent. Pero wala pang isang segundo, boom! Isang napakalakas at dambuhalang sapak mula kay Yoan ang sumalubong sa kanya. Instant tumba, tulog, at knocked out cold ang leopard-cloaked warrior sa sahig. Pumasok din ang 2nd Division Commander para mag-resback, pero deadma ang lolo nyo. Isang mabilis na combo rin ang ibinatay sa kanya ni Yoan. Instant bagsak din ito sa tabi ng kanyang kasamahan. Ubos ang elite security sa loob lang ng 2 suntok. Napaiyak na lang si Doris sa sahig habang nagmamakaawa sa tindi ng lakas ng Troll Slayer. Dito ipinakita ang flashback 1 linggo ang nakalipas sa barracks ng Argon Trading Company. Doon binuo ni Doris ang kanyang maruming scheme kasama ang kanyang mga business partners. Ibinunyag niya na sila ang lihim na nagsusupply ng mga kagamitan sa gyera. Sa House Abner na kasalukuyang pumapalibot sa Bosan Castle ng pamilyang Jaren. Ang commander ng Abner Army ay walang iba kundi si Sir Stefan. Ang pinakabatang anak na kilala sa pagiging isang dambuhala at sikat na gunggong. Nagtaka ang mga partners niya kung bakit makikipagnegosasyon si Doris sa isang idiot na siguradong waldas kung gumastos at walang kakayahang magbayad. Ngunit dito lumabas ang pagiging demonyo ni Doris. Plano niyang ibenta ang war materials kay Stefan. Kapag naaksaya at nawaldas na ng gunggong ang mga supplies, dodoblehin niya ang singil at ipapadala ang dambuhalang bill sa nanay nito, ang Countess Abner. Dahil paborito ng Countess ang kanyang bunsong anak, ito ginawang commander para magkaroon ng military achievements. Tiyak na babayaran ng Countess ang kahit anong presyo, nang may salba ang honor at pangalan ng kanilang pamilya. Lalo pat ang susunod na househead na si Lady Ulrich, ang matalinong kapatid ni Stefan, ay kaaway ng kanyang kapatid. Natuwa ang mga merchants at nagtawanan. Only ginto na naman ang kanilang makukuha mula sa kabobohan ng mga nobles. Balik sa kasalukuyan, kalmadong nakaupo si Yoan sa nawasak na tent. Ang mga bodyguards at si Doris ay umiiyak at gumagapang sa sahig. Nagpapalusot na hospitality lang daw ang kanilang layunin. Sinabihan ni Yoan sina Kay at Goran na ulitin ang katotohanan. Kinumpirma ng dalawa na inutusan nga sila ni Doris na bihagin si Yoan at atakihin ang kanyang grupo. Noong murahin sila ni Doris bilang mga traidor, napangisi si Yoan. Ayan, umamin ka rin sa sarili mong bibig na kataksilan nga ang ginagawa mo. Ibinagsak ni Yoan ang kanyang espada sa sahig ng may nagliliyab na asul na mga mata.
Now isin isang novel Agnes Laurel. Alam mo ba kung anong parusa ang ibinibigay ng mga nasaktang noble sa mga katulad mo? Doon nag-flash sa utak ni Doris ang mga nakakapangilabot na parusa. Ang bunutin ang dila gamit ang nagbabagang sipit, dukutin ang mga mata. Putulin ang ilong o ikulong sa loob ng isang Iron Maiden. Wasak ang mental state ng mataba. Umiyak ito at nangakong gagawin ang kahit anong utos ni Yoan basta't wag lang itong patayin. Nagtatakang nagtanong si Goden kung ano ang susunod nilang plano. Napapaligiran ng Abner Army ang kastilyo ng Count. Hindi sila makakapasok kahit sumabay pa sila sa mga merchants. Humangarap si Yoan ng may napakalawak at confident na ngiti sa kanyang labi. Bitaw ng kanyang pinakamabangis na desisyon. Huwag kang mag-alala, Goden. May naisip akong napakalupit na paraan. Bukas sa pagsikat ng araw, didiretso tayo papunta sa mismong main base ng mga kaaway, ang hukbo ng Abner. What the hell? Napapreno ang utak at natulala si Goden. Pupunta sila sa pinakasentrong pugad ng kalaban? Paglipas ng 3 araw, gamit ang caravan at mga tauhan ni Doris, opisyal na nakarating ang grupo ni Yoan sa front lines ng kalaban. Tumingin si Yoan sa dambuhalang military base sa kanyang harap. Saan malamig at nakakatakot na winagayway sa hangin ang Red Rose banner ng House Abner. Narito na ang Crosslayer sa loob ng pugad ng mga torpe. Ano kaya ang gagawing pangbubudol ng ating bida sa loob ng base ng kalaban para sa ekonomiya? Nagsimula ang episode sa loob ng main tent ng hukbo ng House Abner. Grabe ang bagsak ng morel ng mga kalaban. Pumasok ang isang sundalo dala ang balita na may 10 sundalo. Na naman ang nag-desert o tumakas sa loob lang ng isang gabi. Dito na nagwala at nagtantrums ang kanilang incompetent at napakatapang na bobo na commander na si Sir Stefan Abner. Ano ang ginagawa ng mga squad leaders nyo? Dalhin sila sa harap ko ngayon din. Bibitayin ko sila! Kalmado naman siyang sinaway ng kaniyang chief of staff. Boss, 1 buwan na po walang sahod at rasyon ng mga tao. Sagad na ang hirap nila. Kapag pinarusahan mo pa ang mga squad leaders, baka mag-alsa na ang buong hukbo rito, imbes na makinig. Parang bata na nag-iyak si Stefan at isinisi sa mga tauhan niya kung bakit hindi nila sinunod ang kanyang bright idea na sugurin agad ang kastilyo ng Jaren. Napahawak na lang sa ulo ang chief of staff sa tindi ng kabobohan ng kaniyang amo. Paano mo susugurin ang dambuhalang kastilyo nang walang siege weapons o battering ram? Pero bumanat si Stefan ng, alam mo ba kung sinong anak ng House Abner ang kausap mo? Ha? Sarap sa pukin sa mukha mga akla? Biglang pumasok ang isa pang sundalo na may dalang masayang balita. Dumating na ang dambuhalang supply caravan ng Argon Company, dala ang siksik na pagkain at kagamitan. Tuwang-tuwa ang gunggong na si Stefan at sinabing bibilhin nila ang lahat ng supplies. Noong tanungin siya ng chief of staff kung saan kukuha ng pambayad, ang sagot ni Stefan. Humingi ka ng pera sa nanay ko. Akala mo naman ay tumutubo lang sa damo ang ginto. Maya-maya, inanunsyo ng guard na may isang wandering knight na nagngangalang Sir Yan Yates ang humihingi ng audience. Pumasok si Yoan nang may napakaseryoso, matalim. Nagliliwanag na asul na mga mata, dala ang selyadong liham mula kay Count Jarpen. Kasama niya sa tabi ang nanginginig at pinagpapawisang si Doris. Pagkakita sa permit ng caravan, nagtaka si Stefan. Ang guarantor o nag-aproba ng permit ay ang sarili nilang pamilya, ang House Abner. Dito na sinimula ni Yoan ang kanyang maalamat na trap. Prangkang idineklara ni Yoan sa harap ng buong hukbo. Ang merchant na si Doris ay lumabag sa customs ng hospitality. Tinangka niya akong ikidnap at ipasa sa inyo. Kaya naman, opisyal ko na siyang binihag. Ang buong truck at caravan ng supplies na dala niya ay ari-arian ko na ngayon. Boom! Nabak-cold sweat ang chief of staff dahil nabulilyaso ang plano ng merchant. Sinabihan niya si Stefan na huwag tatanggapin ang demand ni Yoan. Sumigaw si Stefan. Nasa gitna kami ng giyera. Hindi ko hahayaang mapunta ang supply sa kalaban. Kalmadong,
Sumagot si Yoan gamit ang kanyang corporate business strategy. Simple lang naman ang solusyon, Paps. Bilhin niyo sa akin ang lahat ng supplies na to sa makatwirang halaga ng ginto. Kung ayaw nyo, didiretso ako sa loob ng Bosan Castle para ibigay ito kay Count Jarpen ng libre. Pumayag si Stefan dahil akala niya ay may pera sila. Binulungan siya ng kanyang chief. Boss, wala tayong pera. Di ba nga isang buwan na walang sahod ang mga tao? Napahiya at nabaon sa utang. Wala si Stefan at tinawag na manloloko si Yoan dahil wala raw itong patunay na inatake siya ni Doris. Pero itinuro lang ni Yoan si Doris na kanyang living. Sa tindi ng takot na makuha ang dila niya ni Yoan. Umamin si Doris. Opo, totoo po, boss. Inatake ko po siya. Wasak ang bluff ng commander ng Abner. Sa tindi ng galit, binunot ni Stefan ang kanyang espada, tinawag na bastos si Yoan. Sugod, tatanggalin ko ang mga mata mo, scoundrel. Ngunit dito na tuluyang sumara ang patibong ni Yoan. Hindi gumalaw ang bida natin kahit ang dulo ng talim ng espada ay 1 pulgada na lang ang layo sa kaniyang muka. Nagpakita ang isang napakalawak at permanenteng demonyong ngiti sa labi ni Yoan. Sa kaniyang utak, aha! Ginalaw mo ang pride ng isang gunggong. Binunot mo ang espada mo ng una sa isang duel. Ngayong may legit akong hustisya at dahilan, Pwede ko nang wasakin at paglaruan ang buong base nyo ayon sa gusto ko para sa ekonomiya. dumating na ang demolition time! Sa isang iglap, bago pa makahuma ang mga guards, sinakmal at sinunggaban agad ni Yoan ang leeg ni Stefan gamit ang kaniyang dambuhalang kamay sabay lagay ng talim sa leeg nito. Umiyak at nagwawala ang gunggong sa tindi ng pain habang nakabitin sa ere. Akmang re-resback ang mga sundalo, biglang may isang guard ang tumingin sa emblem sa leeg. Ni Yoan sabay sigaw sa tindi ng absolute terror, Hala! Huwag kayong gagalaw! Siya ang maalamat na troll slayer ng Marcel na pumatay ng halimaw gamit ang bakanteng kamay. What the hell? Napapreno ang utak at lumuhod ang buong hukbo ng Abner. Todo makaawa ang mga sundalo na ibaba ang espada. Alam nilang isang sapak lang ng troll slayer, instant na sabog ang mga bungo nila. Sinamantala ni Yoan ang kanyang reputasyon. Ang commander nyo ang unang bumunot ng espada at hinamon ako sa duel. Matapos insultuhin ang karangalan ko at subukang nakawin ang supplies ko. Ayon sa batas ng mga knights, karapat-dapat ko siyang bigyan ng isang marangal na kamatayan. Umiyak ng sagad, tumulo ang sipon. Naging basang sisiw si Stefan sa tindi ng takot sa kamatayan. Sorry po. Kasalanan ko po lahat. Maawa kayo sa buhay ko, Sir Troll Slayer, dahil umamin ang commander sa harap ng lahat. Trap din ang chief of staff dahil legal na nitong inamin ang lahat ng akusasyon ni Yoan. Ngumiti si Yoan at niluwagan ng hawak sa leeg. Narinig nyo yan, ha? Umamin siya! Ako ang nanalo sa duel na to ng may karangalan. Opisyal ko nang bibihagin at kukunin si Sir Stefan bilang aking personal prisoner. Nagpanik ang gunggong at humingi ng tulong sa kanyang chief. Bagsak balikat na sumagot ang matanda. Boss, pasensya na po. Wala tayong magagawa. Umamin na kayo eh. Lumipat ang eksena sa main gate ng Bosan Castle ni Count Jarpen. Pagod at bad trip ang mga guards dahil sa tindi ng Black A ng kalaban. Biglang lumuwa ang kanilang mga mata sa tindi ng isang hindi kapanipaniwalang tanawin. Isang dambuhalang merchant caravan ng supplies ang kaswal na naglalakad diretso sa unahan. At sa pinunong pwesto, bit-bit ni Yoan ang nakatali at umiiyak na commander-in-chief ng kalaban na si Stefan Abner. Mabilis na tumakbo ang gate captain sabay sigaw sa tindi ng panginginig ng buong katawan. Buksan ang gate ng kastilyo ng iyon din! Ang chief commander ang kalaban na si Stefan Abner ay nabihag at huling-huli ng ating bisita. Cha-ching! Tapos ang blockade. Pinasok ng bida natin ang kastilyo, dala ang rasyon at ang dambuhalang ransom money ng kalaban. Alright guys, hanggang dito muna nag-part 4. Manonood muna ako ng impeachment. Subscribe lang kayo for part 5.